Naisip mo ba minsan bakit kapag pilit mong hinahanap ang kaligayahan, lalo itong lumalayo? Parang anino, habang sinusundan mo, lalong hindi mo mahawakan. Bakit nga ba ganon? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang psikolohikal at filosofikal na dahilan kung bakit mas mahirap natin hanapin ang kaligayahan kapag pinipilit ito at paano mo tunay na mararanasan ito. Isipin mo ang isang batang gustong mahuli ang isang paru-paro. Kapag hinabol niya ito ng hinabol, lumilipad ito palayo. Parang niloloko siya. Pero nang tumigil siya at umupo sa ilalim ng isang puno, nagulat siya. Lumapit ang paru-paro at kusang dumapo sa kanyang kamay. Ganyan din ang kaligayahan. Kapag masyado kang nakatuon sa paghahanap nito, nagiging stress, pressure at frustration lang ang resulta. Ngunit kapag natuto kang mamuhay ng may pagpapahalaga sa kasalukuyan, mas nagiging natural ang pagdating ng ligaya. Ayon sa mga psychologist, may tinatawag na hedonic treadmill. Ito ang idea na kahit anong kasiyahan ang makuha natin, bumabalik tayo sa ating normal na antas na kasiyahan. Halimbawa, bumili ka ng bagong cellphone. Masaya ka sa umpisa, pero maya-maya, normal na lang ito sa iyo. Kaya kung iniisip mong magiging masaya ka lang kapag nakuha mo ang isang bagay tulad ng pera, tagumpay, relasyon, baka nagkakamali ka. Dahil ang utak natin ay laging naghahanap ng next big thing. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa panlabas na bagay, kundi sa ating pananaw at pagtanggap sa buhay. Habang sa Buddhism naman, sinasabi nilang attachment is the root of suffering. Ibig sabihin, kapag masyado tayong nakakapit sa idea ng kaligayahan, nagiging dahilan ito ng ating pagdurusa. Kaya ang solusyon, let go! Maging mas bukas sa kasalukuyang sandali. Matuto kang magpasalamat at i-appreciate ang kasalukuyan. Paano mo magagawa ito sa totoong buhay? Una, mag-focus ka sa ngayon. Huwag mong isipin ang kailan ako magiging masaya. Tanungin mo ang iyong sarili. Paano ko ma-enjoy ang kasalukuyang sandali? Pangalawa, magpasalamat sa kung anong meron ka. Ayon sa studies, ang pagiging grateful ay isang susi sa mas malalim na kasiyahan. Pangatlo, huwag kang maging alipin ng layunin. Goals are great, pero huwag mong gawing sukatan ng kasiyahan ang resulta. Matuto kang i-enjoy ang proseso. Sa huli, ang kaligayahan ay hindi bagay na kailangang magulit. Isa itong estado ng pag-iisip at pananaw sa buhay. Kapag natuto kang bitawan ang pressure na maging masaya, doon mo mararanasan ang tunay na ligaya. Kung may natutunan ka sa video ito, huwag kalimutang i-like, subscribe at i-share ito sa iba. Tandaan, minsan, ang tunay na kasiyahan ay nasa hindi natin inaasahan. Salamat sa panonood ng Himig ng Karunungan. Hanggang sa muli,